Eto, mainit na balita mga idol. Sa pagkadismaya ng maraming fans sa hatol ng FIBA kay QMB, marami tuloy fans ang nagtatanong kung bakit nga ba napakahigpit ng FIBA sa Pinoy players pagdating sa usapang pagiging local. Filipino nga lang ba ang may ganitong issue sa FIBA at sino-sinong Filipino players na nga ba ang na-approved as local over the years dito sa Pinas? Pero bago yan, like and subscribe lang mga idol para sa latest basketball news and highlights. Una sa listahan natin ay si Filipino-American 7-footer Greg Slaughter. Sa mga nabigyan ng exemption para maging local at makapaglaro sa ating national team nang walang problema. Pero paano? Last September 2018, personal na nag-issue si FIBA Secretary General Patrick Baumann sa SBP o Samahang Basketball ng Pilipinas para opisyal na i-anunsyo at bigyan ng clearance si Slaughter para makapaglaro as local sa Gilas. Kasama yan sa FIBA rules under Article 321.b para bigyan ng exemption ang mga half-foreign na matagal nang naninirahan sa isang bansa at nagnanais na i-represent ang bansang yon sa basketball. Sa kaso ni Greg, nakuha niya ang kanyang passport at age 17 at napadpad naman sa Pinas at age 19 last 2007. Pero paano nag-grant ang local status ni Greg? Dahil yan sa 10-year residency rule ng FIBA. Bale, 2007 nang mapadpad si Greg dito sa Pinas. So after almost 11 years ng paghihintay niya, dun pa lang na-approve ng FIBA ang request ni Slaughter to play as local sa ating national team. Number 2, Chris Newsome. Pangalawa sa mga nabigyan ng exemption rule o 10-year residency ruling ng FIBA ay etong si Chris Newsome. Kagaya ni Greg, na-acquire pa lang ni Newsome ang kanyang passport after niya mag-16. So automatic hindi siya pwedeng maglaro as local dati sa Gilas. Year 2010, nang mapadpad naman itong si Newsome dito sa Pinas at after 12-year-long years, doon pa lang siya nabigyan ng exceptional status ng FIBA to play as local sa ating national team. So, sa madaling salita, hindi lang 10 years ang hinihintay ng isang player sa approval ng FIBA. Kaya naman, sa mga nagsasabing pwede na maging local, si Angelo Kwame ay subject pa yan ng ilang years kung eligible ba siya na maging local sa Gilas after being here sa Philippines ng 10 years simula next year. Number 3, Maverick Ahan-Misi. Though marami ang nakakakilala kay Ahan-Misi bilang isa sa mga top guards ni Coach Yeng sa PBA dati sa Rain or Shine Elasto Painters, marami ang hindi nakakaalam na Filipino-Nigerian etong si Maverick Ahan-Misi. At kagaya ni Greg at Newsome, nakuha lang ni Ahan-Misi ang kanyang passport. After nito, mag-16 kaya naman matik na hindi siya eligible to play as local nung nagsisimula pa lang ang kanyang career sa PBA. Sa kaso naman ni Ahan-Misi, approved din siya as local under Article 321.b ng FIBA na bagamat hindi niya na-secure ang kaukulang document para maging local, ay na-achieve naman niya ang pagiging Pinoy sa paninirahan dito sa Pinas, pag-aaral sa isa sa mga top collegiate schools sa bansa at pagsali sa mga local Pinoy basketball tournaments. Number 4, Roosevelt Adams. Isa na siguro sa mga nagkaroon ng direct local status pero umabot pa din ng ilang taon bago inapproved ng FIBA ay etong si Roosevelt Adams. Though he acquired his Philippine passport at the age of 9, he stayed sa Philippines in 2010 when he finally found home sa bansa ng kanyang ina na Pilipinas. Remember his stint sa Gilas last 2022 when he played alongside with Jordan Clarkson para sa 2022 FIBA qualifiers matapos niyang makuha ang pwesto noon ng napakabata pang si Carl Tamayo dahil sa personal commitment nito sa UP that time. Roosevelt Adams was one of the final 12 being called up to represent the Philippines, and take note, as being local after FIBA granted his request to play as local sa Gilas in the same year. Sadly, that was the last time we saw Adams sa ating national team. That is because may changes pa sa coaching job noon sa Gilas at marami ding bagong players ang nasa pool for 2023 FIBA World Cup event that time. Number 5, Cliff Hodge. Cliff Hodge was one of the most electrifying player na nakita natin over the years. Hindi lang sa PBA kundi sa PBL at sa Team Pilipinas mismo kung saan siya nakilala.
Though matagal na rin naman nakakapaglaro si Cliff Hodge sa national team ng Pinas, hindi naman siya considered as local dahil nga hindi rin niya na-secure ang kanyang passport bago siya mag-16. He did played only for Team Pilipinas for SEA Games na hindi naman sakop ng FIBA. Just recently nga lang na-approve ang status ni Hodge as local dahil pa rin yan sa 10-year residency rules dahil nga late 2014 na rin nang mapadpad dito sa Pinas si Hodge. At the age of 35 plus, he can still represent the Philippines pero sa mga Asian League na lang siguro or maybe sa SEA Games since considered na rin naman siyang local. Number 6, Chris Banchero. Chris Banchero's case was same as Cliff Hodge case since sabay silang nabigyan ng 10-year residency rules ng FIBA ngayong taon bago nga sila maglaro sa BCL Asia last June. Same scenario, walang passport bago mag-16 but stayed here sa Philippines for more than 10 years kaya FIBA did considered him na as local sa ating national team. Number 7, Chris Ellis. Same case din kay Banchero at Hodge pero ang kaibahan lang kay Ellis is he retired or opted to play sa kanyang new team sa PBA matapos niyang matrade from Ginebra. Pero kung pinagpatuloy niya lang yung paglalaro sana niya sa PBA, he can play as local now like Hodge, Newsome and others. Sayang nga lang he can also play sa mga Asian leagues like B-League or maybe KBL kung naglalaro pa rin siya sa Pinas ngayon. Well, ituloy natin sa part 2 mga idol. Subscribe lang para sa next part ng ating video for today.